So ayan, no, ito na po yung kapasitor na kinabit natin. Ayan. Saksak natin, no. Abangan natin kung magkaka-standby siya or magkukulay green. Ayun, kukulay green na siya. Abangan natin yung backlight. Bumukas yung backlight. Then silipin natin dito. Yun, nagka-display po yung unit natin, no. Ayan, channel 15. Tayin natin yung yung signal niya. Ayun. Goods. All goods. Alright. So, thank you. Mga boss, magandang araw sa inyong lahat, no? And welcome back sa ating channel. So for today's video, meron tayong ginagawa dito or gagawin. Pala isang Sharp, 28 inch na to, 28 or 29. Hindi ako nakakamali. Ay, hindi ito pala yung model na. So 29 pala Sharp. LC-29LF440M. So yung problema nito is power issue nung wala po siyang standby red. Wala po siyang power. So, ito saksak natin para makita niyo. Saksak yan. So, saksak natin. And tanggalin mo natin yung ating multi-tester. Tingnan niyo, meron tong indicator dito eh. So, wala po siyang standby. So, wala siyang power. Then, kung i-check natin yung kanyang primary side, nagda-drop po yung kanyang 12 volt supply. Ayan. Gawin na natin. Set natin yung tester. So dito, ito yung kanyang 12 volts line. So makikita natin nagda-drop po siya, naging 3.8, 3.7, 3.6. Ayan, pabalik-balik siya. Tapos merong beeping yung ating primary. Kung maririnig nyo siya, meron siyang beep. Pakinggan nyo. Ayun. So kung naririnig nyo, kung malakas yung pickup ng ating camera ng cellphone, maririnig yung kanyang beeping. Yan. Tingnan nyo. Beep. Beep. Yan. Then, yung kanyang voltahe, nagda-drop po yung kanyang 12 volts. Ayan. So, dito, ito naman yung kanyang 24 supply na para sa backlight. So, tingnan natin, wala siya. Ayan, wala. So, walang supply. So, ano natin? Bunutin ko muna, tapos hang natin yung papuntang mainboard. Ayan, papuntang mainboard, hang natin to. Ayan yung ribbon, yung kanyang connecting line. Hang muna natin yan, tapos saksak natin ulit. Then, check natin yung 12 volts line. Wait. 12 volts line. Ayan, ito. 12 volts line. Ayan, bagsak pa rin, no? From 3.8, naging 4.675. Yan. So, next natin gagawin, bunutin ulit natin, tapos ito namang supply para sa kanyang 24 volts para sa kanyang backlight. Ayan. Para sa kanyang backlight driver, tatanggalin natin yan. Then ibalik natin yung ribbon natin. Wait. Ito pingi. Pinakahang yung para sa may backlight natin, 24 volts. Saksak natin, no? So, mapapansin nyo, wala na siyang beeping. Pakinggan nyo. Nawala po yung kanyang beeping, no? So, tingnan natin yung 12 volts kung meron ba. Kalabas po yung 12 volts. Ayun. Normal yung 12 volts natin, 11.7. So, goes pa yan. 11.7 yung 12 volts line from 3.8 and 4.4. Matapos natin maihang yung socket papuntang backlight natin ito. Lumabas na po yung kanyang 12 volts or 11.7. Ayan. So, punutin muna natin, tapos tingnan natin yung kanyang backlight driver dito, yun eh. Ay naku, nakalock na naman. Hirap. Dali lang. Grasa boy. Yan. Yes, sir. So, ito, natanggal natin yung kanyang cover, no? Ayan. So, ito yung kanyang backlight driver. Ayan, no? So, mapapansin natin dito, meron itong, yun, no? Tumungad sa atin, sunog. Merong sunog yung
linya ng ito, capacitor na to. Ano ba yan? So, bakit siya nagkasunog? So, check natin ngayon kung anong shorted ba or hindi yung linya na yan. Buzzer natin. Yan. Check natin yung capacitor na to. Ayun. Yun. Shorted yung capacitor natin, no. Iba pa lang kung ito ba yung filter ng supply. Pero check natin yan na may ano. Ayun, nag-spark. Sunog po yung kanyang linya. So, gagawin natin, tatanggalin muna natin yung capacitor na to. Check natin kung wala ba yung shorted. Or baka yung linya yung shorted. So, tatanggalin lang muna natin to. Ayan mga paps, no. Continue po tayo. Ayan. So, ito na po yung capacitor natin. Ito yung natanggal natin capacitor. Hindi na po natin siya mai-check kung shorted ba siya. Kasi nasira na po yung kanyang terminal. Sunog na sunog kasi. Ayan. Medyo matigas na siya tanggalin. So, nang tanggal natin is natanggal po natin yung kanyang terminal. Hindi na tayo makapag-test niyan kung shorted ba yan. So, dito lang tayo sa kanyang sa kanyang linya. I-check natin kung shorted ba to. Kung mawala yung shorted, sabihin yan, yung capacitor na to yung may problema. Sabi? Ito yung capacitor natin. Ito yung shorted. So, kapag ano pa rin yung short dito, sabihin yan, yung linya mismo yung grounded, no? Check natin. Ayan. So, nakatutok tayo sa linya. Ayan, ayusin natin. Ayan, nakatutok tayo. Yun, no? Nawala na po yung buzzer na naririnig natin kanina, no? So, open na po yung linya, hindi na siya shorted. Hindi na rin nagbabash yung ating tester. Sabihin yan, itong capacitor nito, ayan, itong capacitor nito, yun talaga yung may problema. So, linisan lang muna natin yung linya dito. Di bale, check muna natin kung gagana na ba yung unit natin, no? Kahit nawala yung capacitor. Hanapin natin yung mamaya, hanapan natin, then magpapalit tayo ng capacitor dito. Pero bago natin maglagay ng bagong capacitor dito, linisan muna natin yung kanyang linya. Kasi nagkaroon ng carbon yan eh. Katagalan, pag uminit yung linya, makakaroon po yan ng spark. Ayan. So, pahindarin muna natin. Ayan. So, saksak ko lang. Saksak natin. Tingnan natin kung magka-standby ba. Ayun, umilaw agad yung green. Ayun, bumukas agad yung backlight. Oh. Ayan. Check natin dito. Ayun, gumana na yung unit natin. Oh. Ayan. So, nag-normal siya matapos natin matanggal yung capacitor. Yung capacitor na talaga yung shorted na yung dahilan kung bakit no power siya. Tapos, nagbi-beep yung ating primary side kasi nga yung load niya, merong grounded sa kanyang load. So, grounded yung linya ng 24 lines. So, kaya bumabagsak yung 12 tapos nagsi-0 volts yung 24 natin. Ayan. So, linisan lang muna natin yung linya dito tapos hahanap tayo ng pamalit na capacitor, no? So maghahanap tayo sa mga spare natin dito. So ayan mga boss, no, continue tayo. Lagyan na po natin ng capacitor. Bali yung capacitor natin, kumuha po tayo ng capacitor filter din ng ating backlight driver sa ibang board. So sana yung board na pinagkukunan natin dito. Naibalik ko na dito sa may ilalim eh. So ito yung capacitor natin. So, hindi natin makuha yung value ng capacitor na to, yung original. Kaya, ang ginawa natin is, kung linya din ng ating backlight driver, supply ng ating backlight driver, no? Yung pinagkukunan natin ng filter capacitor, kasi hindi natin masukat yung yung value nito. Ayan. So, ang ginawa natin is, lumuha na lang tayo ng kaparehang capacitor na ginagamit din sa filtering sa backlight driver. Yun. So, saksak natin, no? Ayan. Saksak lang. Tingnan natin kung gagana pa ba siya. So, nagkulay green. Bumukas yung backlight. Tingnan natin dito sa may ilalim. Ayun, bumukas yung backlight. Nagpaka-picture siya. Channel 15. Yantayin natin yung kanyang no signal. Ayun, no signal. So, goods. Alright, ito po yung unit natin, no? Okay na siya. Ayan. So, balik normal na. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? And maraming salamat sa mga natsagang nanood. Wala natin lagyan ng source kasi yung problema niya is dead set lang naman. So, naka-display naman siya. So far, walang problema sa screen.
So, para hindi matagal yung video natin, ito lagyan ng source. So, ito lang yung gusto kong ibahagi sa araw na to, no? And maraming salamat sa mga nanonood. Miguel View as always. And this is your service, Ryan Cositek. See you in our next video. Bye-bye.